Pero maganda yung andar. Ganda. Konti mo, pantay na pantay, oh. Wala nang kahapin. Teka, ano ba ang mga ginawa mo dito? Just yung pump lang. Nag-overhaul ka, pati calibration. Ganda ng andar eh, pinaganda mo eh. Dati naman, hindi naman ganyan ang andar niyan eh. Ganun. Oo. Nung kinalibrate mo, bumino. Eh ano pa ang problema ngayon? Mausok. Mausok. Kulay puti. Ako, eh dito. Ito wala. Kaya, pakita mo. Pero pagka unang bukas mo, malakas. Oo. Pag inalis mo, nawawala. Wala. Saka parang tumunog eh. Ayan, lakas ng hangin. Oo. Makita ko yung breather lang niya. Oo, lakas oh. Oo. Baka sira yung breather. Nakasira yung breather niya. Oo, at saka walang hangin doon oh. Wala oh. Wala. Ay, sira yung breather. Sira yung breather niyan. Eh, pero bakit parang may nakita ako? Ano yun? Hindi ka, samahan mo ako. Malalayan ko lang to ha. Ano na to eh? Sige mo, nakita ko! Saan galing yan? Tambucho! Oh! Eh, sumusuka na ng langis sa tambucho. Oo. Ayan, tumutulo sa isa. Oh. Pagka ganon, sa tambucho sumusuka, Robay na. at saka sa ibabaw ng piston. Tapos binubuga sa exhaust. Nga oo. Hindi binubuga sa exhaust. Hindi doon sa ilalim. Kasi pag sa ilalim, doon naman sa breather. Oo, sa breather. Diba? So ito, doon sa ibabaw, ay tumutulo. Sa ibabaw ng piston, eh baka naman valve seal din. Tapos ibinubuga doon sa... Pwede ring valve seal. Di ba? Kaya mausok puti kanina, di ba? Puti ang usok eh. Oo. Pwedeng valve seal. Kasi ang ganda ng andar eh. Oo, ganda nga. So yan, pwedeng valve seal. Pumupunta doon sa ibabaw ng piston. Ibinubuga Ibinubuga sa exhaust. Exhaust valve. Pwede. Pwede kaso hindi pwedeng pambiyahan. Huli ng pulis yan. Hindi, tsaka mauubos ang langis yan. Biro mo, minor pa lang, oh. Minor pa lang yan. Ayan na, oh. Muusok na ng puti, oh. Oo. Umipon eh. Nagkakalangis na rito. Ayan na, oh. Lumalakas na, oh. Umipon na. O yan. Ako. Natulong ang langis eh. Dandaan ka. Biro lang yan. Oh, eh kaso, ang pantay na pantay yung andar eh. Ano ang natin dito? Ang rekomendasyon dito? Mas magaling dito para isang trabaho, overhaul na lahat. Overhaul na lahat. Pero, bago yon, gusto ko mawala yung problema muna dito. Buksan mo yan, tanggalin mo yung ventila. Yung mo, pakinggan nyo ha. Pumipito eh, oh. Oh. Naipon eh. Oh. Saka may tubig. May tubig pa. May tubig. Oh, basa ng tubig. Ay, nako. Patayin mo muna. Para hindi maingay. Chip, halika. May tubig siya. Saan galing yung tubig? Ha? Sa radiator, siyempre. Pumunta sa crankcase. Hindi naman to nabaha eh. Hindi naman nabaha, oo. Oo, dinala sa atin dito yan. Eh, siyempre, UV Express. So, tinutulungan natin yung may-ari eh. Eh kaso napakalaking problema. May tubig pa. Oo nga, tingin ko kulang sa budget. Oo nga. Kaya kailangan remedyohan niya. Ganito muna, Rex. Halika rito, Rex. Tatanggalin mo yung ibabaw, alisin mo yung ventila. I-open lang muna natin. Huwag natin bilhin kasi mahal din yung ventila valve eh. Pag binili natin eh. I-open mo lang yon. Tapos i-check natin kung ganun pa rin na sumisingaw. Naiipon. Oo, naiipon. Tapos, yun ang malaking problema natin. Yun. Tambucho. Yung tambucho. Ngayon, doon sa exhaust, tignan mo yung paligid ng exhaust. Exhaust manifold. Tignan mo kung may tulo din ang langis doon. Oo. Ngayon, kung mawawala yung tilamsik sa dipstick, baka pwedeng mag-top overhaul lang tayo. Baka kasi yung valve seal. Oo, napapwer siya. Oo, di ba? Kasi pag nawala yung tilamsik sa dipstick, ibig sabihin okay ang piston ring. Oo. Di ba? Top overhaul na lang muna. Top overhaul. Pero kailangan, alisin yun muna ang ventila. Yun muna troubleshooting natin. Siyempre, open mo lang yun, paandarin natin, ganun muna.
At yun kasi, malakas yun. Oo, hindi dapat lumalabas Oo, dito, malakas tambuso lang eh. Bago na yun. Baka may mali ka sa gawa. Kasi naiipon eh, karado. Oo. Baka may mali ka sa gawa. Ulitin mo. Ginawa ka ni Chip, walang lumalabas na hangin. Oo. Mga kapatid, pinatawag ko dito sa principal's office itong si Rex. Alam niyo mga kapatid, itong si Rex, ito po ay nag-criminology ka, no? Matapos siya ng criminology, mag-i-exam na lang yan para maging pulis. Pero wala sumasablay eh. Ha? Bakit ganon? Nagpalit ka na nitong ventila valve, ito bago oh. Ito na yung luma. Ngayon, bakit kung kailan pinalitan mo, nawala ngayon yung hangin dyan sa breather. Dati naman may humahangin dyan sa breather. Hingahan kasi ng makina yan eh. Kaya ngayon dun sa dipstick kanina, nung chine-check natin, nandoon lahat yung yung pressure. Ano nangyari? Bakit ganun? Ha? Dahil po sa napakadumi na po ng... Umayos ka pagka magpupulis, dapat straight body eh. Oh. Ano? Yung sir, yung langis po niya, nagpuputik na. Paano nagpuputik? Dahil po sa hindi po ata na change oil lang mabuti. Kaya namumuo na po yung langis. Mapapatunayan mo ba sa akin na yung makina na yan talagang may problema? Oo, sir. Anong ebidensya mo? May ito usapan. Anong ebidensya mo? Sige. May video po tayo, sir. Oh, anong video Bago yan? Po, yung pagtanggal po ng injection pump. Nung tinanggal mo yung injection pump, may video ka na grabe naman pala to. Ilapit mo nga ng konti. Ayan. Tapos ipapakita ko rin yung video na yan. Ayan pala yung timing gears. Timing gear assembly nitong Isuzu 4JA1. Grabe pala ang dumi, ang kapal ng mga sludge. Bihirang-bihirang mangyari to mga kapatid sa mga makina ng diesel. Alam mo kung bakit minsan nangyayari yan? Yung iba nilalagyan ng langis na pang-degasolina. Itong mga langis na to, na pwede sa diesel at pwede sa gasolina, yan ay may panlinis. Itong mga langis na pang-diesel, marami yang detergents. Ibig sabihin, para luminis yung makina mo. Kaya napakadelikado kapag ang inyong makina ay nilagyan mo ng langis na pang-degasolina dahil yon ay kulang sa detergents, hindi katulad nitong sa diesel. Ang diesel po kasi talagang marumihan yung makina na yan dahil doon sa combustion. Ngayon Rex, sa tingin mo ba itong makina na to ay marumi lang talaga, gumamit lang ng hindi tamang langis o hindi talaga nag-change oil? Ikaw kasi yung nagbukas nito eh. Sa ano ko po, sir, madalang daw mag-change oil lang yung may-ari. Sinabi nila? Talagang hindi nag-change oil? Parang ganun po kasi pampasada po eh. Ayun naman pala. Ngayon, sige nga ipaliwanag mo sa akin. Nagpalit tayo nito. Anong koneksyon nung dumi na yan at iyan ay nagbara? Anong koneksyon yan? Di ba pinalinis ko sa'yo yan eh? Opo. Di ba sabi ko, linisin mong mabuti kasi ito ay kaibigan ko ang may-ari, si Ka Benigno Sosa. Diakono po dyan sa amin sa Brookside. Sabi ko, sige Ka Benigno, ipapalinis ko yan. Nilinis mo naman. Opo. Nung nilinis mo na ito, yung timing gear, ano ang reason bakit itong ventila valve na to at iyan ay nagkaroon ng problema? Ba't walang sumisingaw na hangin dyan? Ba't hindi makahinga yung ating makina? Ay, ano po sir, unang-una po, wala pong kasalanan doon. Bakit? Ikaw ang humawak niyan eh. Mahal-mahal ng bili natin ito. Ano po, dati nakakahinga naman dyan. Bakit nung pinalitan mo ay hindi na makahinga? Dahil nga po sa sobrang dumi ng makina, umakyat po sa dito sa nagkabara-bara. Sa hingahan. Sa hingahan. So isininga niya, kaso matigas. Opo, hindi kayang Oo. Yung pagtao, matigas yung laman dito, anong tawag doon? Ha? Makakahinga ka ba kung magbara dito? Hindi, sir. Ayun ang nangyari. So kapag sobrang dumi ng makina mo, at hindi mo talaga yan nakuha sa linis, kasi nga oil sludge na yun, matitigas na yan, no? Opo. Yun ngayon yung bumara dyan. Kaya ngayon hindi makahinga. Opo. Ano sasabihin mong wala kang kasalanan? Kasi sir, ano lang naman eh, kung tayo lang naman gumawa. Oo. Ganun. Kaya kita pinapunta dito kasi gusto ko malaman kung ano ang nangyari sa halip na mabuo ay nasira. Pero hindi mo naman talaga kasalanan yun kasi yung makina po talaga ay sobrang dumi. Ayan, tingnan nyo po yung mga oil sludge na yan sa timing gear assembly. Sigurado, pati doon sa loob ng makina,
ay ganyan ang magiging dumi. Kaya lang, hindi naman namin pwedeng buksan yon kasi kapag ganun na nangyari ay general overhaul na yun. Wala pa pong budget si Benigno Sosa. Kaya po, kapag hindi kayo nag-change oil, yan ang pwedeng mangyari. Halimbawa, dagdag lang kayo ng dagdag ng langis, no? Hindi kayo nag-change oil, yung dumi, nandun na, naghalo-halo na. Ang matindi rito, Rex, meron tubig na tumalsik kanina. Opo, sir. No? Kaya mamaya, ang gagawin mo, pag natapos mo na yan, i-drain mo yung langis, tignan natin kung may halong tubig, or baka naman yun ay epekto lang dahil nga yung na-kontra, napigil yung kanyang hininga. 'Di ba? Dahil ito ay nagbara. So yun ang conclusion nito, sa sobrang dumi ng makina, bumara doon sa butas ng breather at pwedeng mangyari, bumara din yung mga dumi na yon sa mga oil galleries. Kaya aabangan natin ang susunod na kabanata dito kung ito po ba ay magtuloy-tuloy na sa pagkatok ang makina nito dahil ang langis nito ay lumalabas na sa Tambucho po. Sa tambucho. Okay, kung magiging pulis ka, anong baril ang gusto mo? Ito na, sir, basta maging pulis. Nakailang exam ka na? Isa po. Isa pa lang. Susunod na exam, mag-exam ka ulit, magta-try ka ulit. So anong baril ang gusto mo? Kahit na, sir. Naniniwala ka ba na si FPJ ay mayroong 90 caliber na baril? Hindi ko po masyadong... Hindi mo ba alam yung mga baril? Hindi, sir. Yung Kepran... Ha? Hindi mo alam na si FPJ ay may 90 caliber na baril? Hindi po. Oh, ito, bibigyan kita, 245. 45 plus 45, 90. Di ba, yung nakasukbit sa kanyang galon, 245 yun. Di ba, ano yung pelikula niya na may 45? Probinsyano? Kalibre 45. Anong probinsyano? Okay, mga kapatid, alagaan yung inyong mga sasakyan. Lalong-lalo na kung yan ay ginagamit yung panghanap buhay. Hindi pwedeng hindi kayo mag-change oil. Masisira at masisira yan. Promise. Ano, Rex? Nadali mo rin? Okay na, meron ng sa breather? Okay, natin. Okay, may hangin na. Tapos dito, hindi na to sumisirit na gano'n. Yan natin, ha? Okay na nga, oh. Nawala rin yung konting talsik, no? Nawala rin. Okay, yung patambucho kaya. Tingnan natin sa tambucho. Tingnan natin. Tara. Sige. Okay, video mo ako. Okay na, Rex. Halika na. Rex, halika rito. Ayan, umusok na ng todo. Nasusunog na yung langis. Talaga nasa ibabaw na ng piston. Ayan, ang dami nang lumabas, oh. Grabe, binubuga niya na yung langis. Hindi na talaga ito pwedeng gamitin. Pinatanggal ko muna yung tambucho. Baka kasi yung langis na ibinubuga niya ay naipon lamang doon sa mismo muffler. So ngayon, tinanggal yung tambucho, i-revolution natin. Titignan natin mula doon sa exhaust, papunta dito sa tubo na bago dumating sa muffler, kung talagang umuusap din ng puti or kung may lumalabas talagang langis. Rainy. Dito. Okay na. Sige, i-ano mo, i-revolution mo. Galing talaga sa makina. Ayan, oh. Galing na po yan sa makina. So yun, talagang wala na. Galing na yun sa makina. Lumalabas yung langis, naiipon doon sa muffler. Kaya pag doon nakakabit, mas maraming ibinubuga. Pero yung nakita nyo lumalabas doon sa tambucho, kapag yan ay nire-revolusyon, nako, bagamat kakaunti yun, pero pag bumabiyahe na yan, marami na pong lumalabas na langis. At ikasisira niya yan, kapag naubos yung langis, dito na lang yun. Grabe, yung problema, hindi talaga papasa to, hindi pwedeng ipampasada to, kasi napakadelikado. Kapag yung langis na yan ay iginatong mismo doon sa loob ng combustion chamber, hihigupin niya ng hihigupin yung langis na yan. Kahit patayin mo sa susi yan, hindi mamamatay, hindi magsha-shut off ang inyong engine. Talagang may problema na yung makina nito, overhaul na talaga to, pero unahin ko muna yung cylinder head. Baka kasi wasak ang cylinder head nito.
kung wasak ang cylinder head nito at okay pa naman yung mga piston, makakasurvive pa siya. Kasi walang usok doon sa dipstick, walang tilansik sa dipstick. Baka talagang may problema yung mga barbula nito dahil sa sobrang dumi, umipit, nagkarbon yung ilalim ng mga barbula. Kaya po doon sa exhaust, doon dumadaan ngayon yung langis na yan. Sa intake kasi kapag ka doon nagkaroon ng singaw, papalya ang makina mo eh. Kasi hindi siya makakakuha ng tamang intake air. Tapos halos hindi siya makakakompress ng maraming hangin dahil nga may problema yung intake valve. Pero diyan po sa exhaust, kapag yan po ay nakabuka or sira nga yung mga valve seal nito doon sa exhaust at bumabagsak diyan po sa ibabaw ng piston, ako, yan ang pwedeng mangyari. Ngayon, depende pa po yan. Pwede rin naman na talagang nag-iipon ng langis doon sa ibabaw na dumadaan naman doon sa cylinder head gasket. Kaya yan ay malalaman natin kapag inangat na natin yung cylinder head. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik po sa Autorans. Marami pa po akong ipapakita mga videos po sa inyo para naman kung kayo ay nasa mga malalayong lugar at hindi po kayo makapunta dito sa Antipolo, ay makatulong po sa inyo ang mga tips at mga DIYs na mga pamamaraan para po sa pagkumpo ninyo ng inyong mga sasakyan. Maraming salamat po. Kung maaari, paki-share, paki-like at paki-subscribe po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.